Magandang araw sa ating lahat, mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Shakur Stevenson kontra William Cepeda. Labanan po ito ng mga undefeated at hindi lang po iyon. Itong si Shakur Stevenson magdidepensa sa kanyang WBC sa ikatlong pagkakataon. Ito po ay sa lightweight division. At ito namang si William Cepeda, karapat-dapat na labanan ito ni Shakur Stevenson kasi nga hawak naman ni Cepeda ang WBC interim dito po sa lightweight division. Kumbaga, mandatory contender o challenger si William Cepeda sa titulo na hawak-hawak ngayon sa kasalukuyan nitong si Shakur Stevenson. Ang kanilang fight schedule po ay sa July 12, 2025, nagaganapin sa Louis Armstrong Stadium, United States of America. Mapanood live sa DAZN, pay-per-view. Under ito sa Golden Boy boxing promotion ni Oscar De La Hoya. So sa labanan na ito, tayo po'y maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging dihado itong dalawang maglalaban. At inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video. At nang sa ganon, bago kayo makapag-desisyon mga idol, makakakuha muna kayo ng mga basihan. Oo. Maaring sa inyong desisyon ay pabor o taliwas ito sa aking pananaw o prediction sa laban. Ang mahalaga po kayo dahil nasa inyo ang huling desisyon. Oo. So, dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang na atin ding tatalakayin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, mga karanasan o experience sa labanan, maging sa kanilang mga taglay-taglay na mga skills o galawan. Dahil yan po ang mga posibleng basihan sa ikapanalo dito po sa dalawang maglalaban. Oo. Pero bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po Diyos pamamagitan po ng pag-subscribe, like, share, at maging sa komento. Dahil malaking tulong na po yan sa pag-boost dito sa ating mga video. Ang inyong pag-subscribe ay malaking tulong na rin po bilang suporta sa ating munting channel. Oo. Para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumabaybay sa ating munting channel, taos puso ko nagpapasalamat sa inyong lahat. Kaya naman po, hindi na natin ito patagalin pa at simulan na natin. Unahin natin ang sa panig ng challenger kung ano ba ang mayroon nitong challenger na si William Cepeda. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada itong si Cepeda. 33 wins with 27 wins coming by way of knockout, walang talo, walang tabla, so undefeated niya. May edad na 29 years at ang height 5 foot and 9 inches, reach 69.5 inches, southpaw stance, ang out ratio 81.82%. Last fight March 29, 2025, nakasagupa sa rematch itong si Tevin Farmer. Panalo by majority decision si William Cepeda. So dalawang beses na tinalo itong si Farmer. Tinalo niya yan noong 2024 at noong 2025. Pero mga idol, magandang laban po yan kasi nga muntik matalo si Cepeda dyan. Oo, closed fight lang po mga idols. At sa laban kay Farmer, dyan nakatikim ng bagsak o knockdown itong si Cepeda. So, inote ko sa inyo na hindi knockout artist, hindi power puncher si Tevin Farmer. Pero napabagsak si Cepeda. Oo, dahil sa na-outbalance. Pero tinamaan po talaga. Kaya nabilangan si William Cepeda. Doon din natin nakikita kung gaano katibay, gaano kadeterminado itong si William Cepeda mga idols. So ngayon dadako tayo sa experience o karanasan nitong si William Cepeda. Siyempre nangunguna si Tevin Farmer na nagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. At siyempre pagkakilala na rin po mga idol. Si Joseph Diaz, itong si Joseph Diaz mga idol, at saka si Tevin Farmer, dating world champion sa super featherweight division. Oo, pareho nilang hawak noon ang IBF. At si Joseph Diaz naman, dito sa lightweight division, minsan na naging world title challenger sa WBC ni Hini. So, hindi po basta-bastang kalaban yan. Dagdag na rin natin si Maxi Hugs, maging ang ating kababayan na si Mercelito Hista. Si Hista po mga idol, bagamat lipas na siya sa prime nung mapalaban kay William Cepeda, pero masasabi natin na di po basta-basta ang kalaban si Hista kasi nga po dating world title challenger po yan.
So ngayon dadako naman tayo sa skills galawan nitong si William Cepeda. Boxer puncher ito. Pagka sinasabing boxer puncher mga idol, taglay-taglay ang mga styles na atin pong tatalakayin. Una, pressure puncher style, malimit natin nakikita yan kay Cepeda. Brawler style, malimit din natin nakikita kay Cepeda yan. Defensive style, sa panahon na nahihirapan si Cepeda, marunong mag-defensive style ito, moving around, back pedal, ganyan. Counter punching style, mayroon din itong si Cepeda. Malimit sa pressure puncher style, brawler style si Cepeda kasi nga po may pagka-agresibo ito. Volume puncher, marami ito kung bumabato ng mga suntok, mga kombinasyon, taglayang power, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, average. May mga openings po na delikadong masamantala. Ngunit, sabi ko nga kanina, marunong lang itong bumagsak, marunong makabawi agad. Kumbaga mga idol, may kakunatan or may tibay din po itong si William Cepeda. Ngayon sa panig naman nitong kanyang katunggali na Amerikano na si Shakur Stevenson. Bilang sa professional boxer, si Stevenson naman po ay may impresibong kartada. 23 wins with 11 wins coming by way of knockout. Walang talo, wala rin tabla. May edad na 27 anyos, height 5 foot and 8 inches. Reach 68 inches. Southpaw din ang stance, knockout ratio 47.83%. Last fight February 22, 2025, nakasagopa si Josh Padley. Panalo by 9th round technical knockout itong si Shakur Stevenson. Eksperyensya o karanasan naman ni Stevenson sa mga labanan, si Shakur Stevenson bago ito pumasok sa professional boxing, siya po ay dati lumalaban sa amateur. Oo, hindi ko na po i-detalye pa yung kanyang eksperyensya sa amateur fights kasi nga po, dito pa lamang sa kanyang karanasan bilang isang professional boxer, sapat na. Dahil ito si Shakur Stevenson ay naging 3 division world champion. Nag-world champion sa featherweight, super featherweight at sa lightweight division. Ngayon, mangalan tayo ng iilan na mga dating katunggali nitong si Shakur Stevenson na para sa akin nakapagbibigay ito sa kanya ng pagkakilanlan at magandang karanasan din. Siyempre mga idol, Jamel Herring, Oscar Valdez, Edwin De Los Santos, Robson Consicao. Robson Consicao mga idol, kung di ako nagkakamali, world champion sa super featherweight division yan. At hindi po basta-basta ang background nitong si Robson Consicao kasi nga po yan ay dating Olympian. Oo. Si Edwin De Los Santos, dating amateur boxer din po yan. Noong saan mga idol, hindi po basta-basta ang background nitong si De Los Santos. Dahil itong si De Los Santos, bukod sa dating amateur boxer, siya po ay all-around boxer din at higit sa lahat knockout artist. Oo, pero natapagtagumpayan yan ni Shakur Stevenson kung paano niya tinalo sa pamamagitan po ng puntusan. At idagdag na rin natin si Jamel Herring, dating world champion po yan, maging itong si Oscar Valdez. Ngayon sa skills nitong si Shakur Stevenson, mga idol, sa unang tingin mo dyan kay Shakur Stevenson, technical fighter, outboxer, taglay-taglay ang sweet science of boxing. Pero si Shakur Stevenson mga idol, nakadepende ang kanyang skills sa kanyang katunggali. Bakit? May mga pagkakataon na si Shakur Stevenson sumasabay din sa katunggali, lalo na kung alam niya na kayang-kaya niyang saluhin ang suntok ng katunggali. Kaya masasabi ko na itong si Shakur Stevenson, all-around boxer. Oo. All-around boxer, ibig sabihin, halos lahat ng galaw mayroon. Pressure, defensive, brawler style, counter-punching style. Dahil sa all-around boxer, may kahusayan or magaling ito sa teknikalan din na suntukan. Kalkulado ang mga galaw nito, lalo na kung kanya nang i-perform ang sweet science of boxing mga idol. No, saan itong sweet science of boxing, maraming mga boxing fans ang hindi sumang-ayon dyan. Bakit? Dahil po sa yan ay boring na galawan pero napaka-epektibo sa aktual na labanan mga idols. Kaya itong si Shakur Stevenson, all-around boxer po mga idol. So ngayon dadako naman tayo sa durability nito si Shakur Stevenson. So may tibay din po itong batang ito. Bukod sa husay sa depensa, pero marunong din itong tumanggap ng mga suntok. Dahil hindi naman po porket magaling sa offense at depensa, hindi natatamaan. Natatamaan din pero may husay po talaga or may tibay din po itong si Shakur Stevenson. Inote ko dahil nga sa all-around boxer ito, magaling pagdating po sa puntusan, magaling po pagdating sa depensa. So ngayon dadako naman tayo sa ating gagawing comparison. Mga idol, unahin natin sa dako na pagdadausan sa laban which is sa bansang Amerika. So ibig sabihin lamang niyan, disadvantage dito para sa Meksikano na magsisilbing dayo. Bakit? Kasi delikado ang Meksikano dyan pagka nauwi sa closed fight ticket sa scorecard na madali sa tinatawag natin na politika sa boxing. Alam nyo na ang ibig kong sabihin sa politika sa boxing. Kahit sa tingin natin panalo,
magiging talo sa mata ng hurado, mga idol. Hanggang reklamo na lang po ang katulad natin na nanonood sa laban. Dahil sa tingin natin, panalo po ang ating pinapanigan, ngunit sa mga hurado pala ay hindi naging sapat yung ating pinapanigan para mananalo sa isang laban. Ganun po ang politika sa boxing. Apektado ang mga paghatol sa hurado, mga referees, ganyan po ang politika sa boxing. Which is halos lumala na yan ngayon. So ngayon dadako naman tayo sa ranking ng BoxRec. Dito po sa dito po sa lightweight division, itong si Cepeda ay rank 4 out of 2,563 ka mga boksingerong lumalaban dito sa lightweight division. Si Shakur Stevenson rank 2 naman po mga idol. So kung mag-rank tayo 1 to 10, talagang karapat dapat labanan itong si William Cepeda dahil kadikit po sa ranking nitong si Shakur Stevenson. At dito naman tayo sa boxing scene na kung saan ang boxing scene ay nagbibigay ranking sa 4 na major title belt rank 1 to 15. Si Shakur Stevenson ay world champion sa kasalukuyan. Interim naman si William Cepeda. So pumapangalawa si Cepeda po mga idol dahil interim ang kanyang hawak. Ibig sabihin, advantage ulit kay Shakur Stevenson ang pagiging kampiyon. Maraming mga pribilehiyo po yan. Pwedeng sabihin natin na pagka closed fight, pwedeng magamit ang tinatawag natin na ay hindi naging sapat ang nagawa ng challenger para makuha titulo ng kampiyon mga idol. So may mga pribilehiyo lalo na pagdating sa puntusan, sa mga mata ng hurado, ang kampiyon po mga idol, which is ito ang mas pinakamabango ikumpara po sa challenger at mas pinakakilala ikumpara po sa challenger po mga idol, ang world champion lalo na itong si Shakur Stevenson. Ngayon nadako naman tayo sa physical na appearance. Unahin natin sa edad. 27 anyos itong si Shakur Stevenson, 29 anyos naman itong si William Cepeda. So parehong nasa kasagsagan po ng kanilang kalakasan. Parehong nasa prime. Height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Mas matangkad ng 1 inch itong si William Cepeda. 1.5 inches naman ang ikinalamang ni Cepeda sa reach. Parehong south po sila. Pagdating sa power, umaabot sa 81.82% ang naka-authorization itong si William Cepeda. Samantala itong si Stevenson ay may naka-authorization na 47.83% lamang. So height, reach, power lamang po itong si Cepeda. Ngayon dadako naman tayo sa activity. Pareho silang aktibo dahil sa huling laban ni Stevenson February 22, 2025. Huling laban naman ni Cepeda March 29, 2025. So parehong aktibo po mga idols. Pagdating po sa karanasan o eksperyensya, sa tingin ko lamang na lamang po itong si Shakur Stevenson. Bakit? For the first time, mapapalaban sa isang world title bout itong si William Cepeda. Samantalang itong si Stevenson naging 3 division world champion po mga idols. Idagdag pa natin yung kanyang karanasan bilang isang dating amateur boxer. So 60-40 po sa eksperyensya. Oo. Sa uri naman ng kinalaban ko itong sports, bagamat ang mga nakalaban din ni Cepeda ay mga dating world champion, dating world title contender, pero hindi po yan magiging sapat sa karanasan nitong si Shakur Stevenson, lalo na pagdating po sa malalaking laban. Ngayon, dadako naman tayo sa skills ng dalawang maglalaban. All-around boxer kontra boxer puncher. So lamang po ang all-around boxer sa boxer puncher. Oo. Dahil doon po sa sinasabi ko nga ang kahusayan nitong si Shakur Stevenson sa teknikalan at siyempre, pagka may husay sa technicalan, halos lahat ng galawan mayroon, automatic po na ang magaling sa technicalan ay may husay pagdating sa opensa at depensa at husay pagdating po sa puntusan. So dito mga idol, dahil sa karapat-dapat naman talagang labanan itong si William Cepeda at hindi dapat magpakakampante si Shakur Stevenson dahil mas matangkad, mas malaki itong si William Cepeda at higit sa lahat, mas malakas ito. So, mga idol, pangkalahatan, bagamat maraming naging disadvantage itong si Cepeda kay Shakur Stevenson, pero masasabi kong 55-45 po mga idol in favor of Shakur Stevenson, hindi po 60-40. Bakit? Dahil po sa pagka-agresibo, power, laki nitong si Cepeda, posibleng magpahirap din yan kay Stevenson. Yung pagka-agresibo nito at yung power ni Cepeda mga idol, posibleng yan ang isa sa magpapahirap naman kay Shakur Stevenson. Kaya posibleng gagamitin talaga ni Shakur Stevenson dito ang pinakaboring niyang galawan, ang sweet science of boxing. Dahil kung hindi niya gagamitin, kung sasabay siya kay Cepeda mga idol, delikado talaga siya dyan na mapuruhan ng isang suntok dahil malakas nga.
mataas ang knockout ratio nitong si William Cepeda na kung saan umaabot sa 81% ang kanyang knockout ratio. Na kung saan pagka napuruhan si Shakur Stevenson dyan, kahit nasabihin natin wala akong nakitang kahinaan dyan, pero pag napuruhan yan ay may kalalagyan din po talaga. Kaya ito mga idol, dalawa lang ang masasabi ko sa laban na ito. Posibleng magiging boring or ma-action na labanan. Nakadepende na po yan kay Shakur Stevenson kung anong strategy ang kanyang gagamitin mga idols. So ngayon dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko po dyan, Shakur Stevenson by split or unanimous decision. Kuya Rong Sports, may chance bang manalo itong si Shakur Stevenson by technical knockout? Sa tingin ko mga idol, oo, may kakayahan din itong si Shakur Stevenson. Gamit ang kanyang liksihan, yung kanyang skills, posibleng ma-outbox itong si Cepeda at mapuruhan sanhi ng pagkapinsala at mawi sa pagka-technical knockout or sa stoppage mga idol. Siguro magsimula yan sa round 5 hanggang round 11. Oo. Posibleng makuha ni Stevenson ang husay sa adjustment niyan kung paano niya ma-utilize ang pagka-agresibo nitong si Cepeda mga idols. Ngayon, sa panig naman ni Cepeda, kasi pabor ako kay Shakur Stevenson at hindi naman lahat ng nanonood dito sa ating munting channel ay pabor kay Shakur Stevenson. So sa panig ni Cepeda naman po mga idol, gamit ang kanyang pag-agresibo, gamit ang kanyang power, posible diyang makuha din ang panalo sa pamamagitan ng knockout, which is kailangan niyang in-knockout itong si Shakur Stevenson kung nais niya makapiyo sa panalo dahil yun ang pinaka dapat gawin nitong si William Cepeda, ang in-knockout si Shakur Stevenson kung nais niyang manatili pagka-undefeated at kung nais niyang manalo po talaga sa laban na yan. Kasi maraming kalaban si Cepeda dyan. Oo. Una ang politika. Pangalawa ang skills nitong si Shakur Stevenson kung paano niya ma-utilize ang sweet science of boxing. Mga idol, para sa akin, yung sweet science of boxing, posibleng mapapahirapan yan sa mga agresibo. Volume puncher, power puncher. Oo. So may laban itong si Cepeda tungkol dyan. Na kung saan yun nga talaga dapat ang gawin ni Cepeda. Once na makakakita siya ng magandang pagkakataon, ibig sabihin ko niyan, once na makatama itong si Cepeda ng solido na kung saan masasaktan iyang si Shakur Stevenson or magugrugi, dapat hindi na niya pakawalan ang ganong pagkakataon kasi yun na po yun ang dapat niyang gawin. Ang tapusin si Shakur Stevenson na hindi makaabot sa mga kamay pa ng mga hurado. Dahil once na makaabot yan, kahit na sabihin natin makalamang ng kaunti itong si Cepeda, nanganganib pa rin siyang matatalo sa mga mata ng hurado. Ngunit sa mata ng tao, pwedeng panalo itong si Cepeda mga idols. So, Kuya Dong Sports, may chance bang manalo sa pamamagitan ng puntusan itong si Cepeda? Ayon po sa mga hurado na kung saan aayunan ng mga hurado. Mga idol, gamit ang kanyang height, reach, power, pagka-agresibo, posibleng maging dominante po yan. Yan kung magawa niyang mapasaktan itong si Shakur Stevenson. Yung tipong mapuruhan na kung saan ang gagawin ni Shakur Stevenson ay ang magiging na lamang yung survival mode na mga idol dahil hindi naka-recover. Yung hilo pa tapos tuloy-tuloy lang ang laban, yung mga ganon. Na kung saan ang gagawin ni Shakur, tatakbo-takbo na lamang. At yun ang pagkakataon din ni Cepeda na magiging dominante, which is huwag niyang pabayaan ang pagbato ng mga maraming kombinasyon, hindi pa isa-isa, kundi marami may mga pa na mga kombinasyon at samahan niya ng lakas mga idol. Hindi lamang po sapagkat saring ang dapat gawin itong si Cepeda, kundi kasama doon ang pagpaulan ng mga kombinasyon, mga suntok. Hindi niya titigilan itong si Shakur Stevenson. Doon, posible siyang manalo sa pamamagitan po ng puntusan. At doon din, posibleng maging dominante itong si Cepeda sa kanilang labanan mga idols. So, abangan natin. Magandang laban ito. Pwedeng boring, pwedeng hindi rin. Pwedeng ma-action din mga idol. So, nakadepende kay Shakur Stevenson. Dahil si Cepeda, alam na natin na kung si Cepeda tapatan niya, ng kapwa niya agresibo, ma-action na suntukan mga idol. Tulad ng laban niya kay Tevin Farmer. Oo. Pero kung ang gagawin ni Shakur Stevenson ay pagka natamaan yan, posible talagang magbabago kasi mag-iingat yan. Oo, masyado maingat kasi itong si Shakur Stevenson. So, yun nga ang gagawin posible nitong si Shakur Stevenson. Ang gagamitin ang kanyang alas na sweet science of boxing para lamang manalo dito sa laban mga idol. Oo, so kabang-abang pa rin yan.
Oo, kung sino ang unang makatikim ng talo dito ngayon sa kanilang suntukan, mga idols. So, dito sa laban na yan, hindi kataka-taka, hindi rin kagulat-gulat na mananalo itong si William Cepeda. Bakit? Dahil yung lakas ay isa sa pinaka-importante na sandata ng isang boksingero, mga idol. Dahil sa isang suntok lang, kayang bumago sa takbo o tumapos pa nga mismo sa labanan, mga idol. Kaya abangan natin, magandang laban po yan. Hanggang dito na lamang. Ito po ang Dong Sports PH. God bless po sa ating lahat.